Kayo kasi mga lalaki, nakakita lang na maganda, biglang nagpahalik, sa aswang pa. Ewan ko sa'yo. Diyos ko naman, sa barko pa, sa dagat pa. Walang takas sa mga tao dito kung sakali man. Anong gagawin niyo sa amin? Ba't kami nakakapos? Wag! Teka! Magandang araw sa inyong lahat. Tawagin niyo lang akong PJ. Isa ako sa mga followers ng dumarami ninyong mga channels. Pero hindi pa ganun katagal mula nung sinundan kong inyong mga content. Pero talagang nahumaling ako sa mga kwento nyo at sa husay ng mga bumoboses sa inyo. Ngayon, susubukan ko naman na magpadala ng aking kwento. Ito ay kwentong sumentro sa isang nakahihiyang karanasan. Karanasan sa isang babaeng hindi ko malilimutan. Habang sinusulat ko pa nga ito, ay nahihiya at nababatok-batukan ko pa ang sarili ko. Nangyari ito 5 taon nang nakararaan. Miss Pinky, salamat agad sakaling mapili ito. Muli, ako po si PJ at ito na ang aking kwento. Bago ko simulan ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Hoy, par! Hoy! Nangangarap ka na naman ng gising ang putik na to eh. Oo, nagising ako. Ayaw lang kitang pansinin. Wala naman kasing kwenta yan eh. Anong walang kwenta? Buhay mo walang kwenta? O ito, pag pumasok to, ibig sabihin nito, magkaka-girlfriend ka na ngayong taon ha? Paki ko dyan. Bahala ka nga sa buhay mo. PJ nito. Kaya PJ pangalan mo eh. Kasi KJ ka. Di nga. Game. O pag pumasok nga to, score na love life mo ha? Alam mo, kaya sa love life ko inaatupag mo. Yung pinapabili sa'yo ni Aling Aning yung unahin mo. Mamaya hinahabol ka na naman ng kawali nun eh. Mamaya na yun. Si Dang pa yung hinahabol dun ng kawali. O ito na. Ititira ko na ha. Pag pumasok, love life 3-pointer ha. O ito na. Step the kick and curry for Trey. Uy! Hey! What a game-winning shot! Oh my God! What a shot of all shot, mother shooter! Buset, walang kwenta. Nakachamba ka lang eh. Bumanda-banda tsaka umikot-ikot sa rim eh. Ano ba? Yun na nga yun pare. Hindi talaga kasi papasok yun. Alam kong hindi yan papasok no. Kaso, tumalbog-talbog pa ba naman? Isa lang ibig sabihin yan par. Champion si Manoy ngayong taon. Hey! Raulo. Sumamba ka lang sa tira mo no. Magkaka-love life na ako dun. Ito naman, bitter mo talaga yun no. Di ako bitter. Isaya ko nga dun eh. Alam mo, sarap ng buhay ko tapos hanap pa ako ng sakit ng ulo. Huwag na lang. Wow, masyado kang pogi eh no. Pogi ka ba par? Ha? Pogi ka ba? Oo, pogi ako. O ikaw, pogi ka ba? Hindi na nga yan eh. O, kita mo yun? Kita mo yun? Swak na swak oh. Umusok yung net. Ganun dapat. Sigurado, wala yung aling-aling na yan. Di gaya nung sayo. Lakas ang tira. Lakas din ang tsamba. Pulpul ka naman sa babae. MVP ka nga. Mag-isa ka naman. Kaulo. Alam mo, ganun talaga yung mga magagaling no. Yung mga alamat. Yan mo sina Michael Jordan. Sina Kobe Bryant. Mga palaging mag-isa yung mga yan. Kasi pagiging magaling lang yung inaatupag nila. Loh, may asawa nga yung mga yun eh. Si Kobe nga. Dami pang ang kabit tong asawa. Chismis lang yung mga yan. Kumpirmado mo ba? O bakit? Ikaw yata yung kabit eh. O ano, basta ako, ball is life lang. Ganun din si Kurawa, di ba? Kahit minsan, di nun pinansin si Haruko. Rukawa? Ay, bading kasi yun. Kaya ka hinihiritang bading eh. Idol mo mga bading. Speaking of Haruko, ayan daw. Di ba si Gory yan? Nakangisi na naman kayong dalawa dyan. O bakit, Omar? Wala. Bakit ba? Si Haruko Akagi. Ato ko yan eh.
gusto ko oh. Loko kayong dalawa ah. Pinagtitripan niyo ba ako? Hoy Omar, tita mo sinasaniban na naman ng 7 San Goku. Hinahanap ka. Yung sinampay mo raw magtatatlong araw na. Mag-iisang linggo na yun eh. Diyan na nga kayo. One-on-one muna kayo dyan ha. Turuan mo nga ng open sa babae itong si Kobe Saya. Para naman maka-score na yung Benji paras niyan. Ay sige na Gory. Aray! Mamaya ka talaga sa akin, tignan mo. Tayas na! At baka hindi lang bola maibato sa'yo. Oh, ano? Bakla ka ba ha? One-on-one nga tayo oh. Race to 3 lang. Ano? Ha? Yoko na, pagod na ako. Tsaka balikat mo pa lang, tablado na ako eh. Hirap sa'yo eh. Pag iba nagyayaya sa'yo maglaro, patol ka kagad. Kahit yung mga batang taga-tambakan, pinapatulan mo. Eh ako, laging butata. Uy, bakit kasi di ka maghanap ng katapat mo? Anong katapat? Ako lang babaeng nagbabasketball dito. Tangkala naman kasi. Ba't naman kasi basketball na tripan mo? Eh bakit ba? Ito nagustuhan ko eh. Ano, laro tayo? Race to 3 lang. Takot ka yata sa akin eh. Nababading ka na naman. Hirap sa'yo eh. Tara na, ice tubig lang oh, para seryoso. Yoko nga eh. May laro pa nga kami mamaya, baka mapilahin mo pa ako. Sus, daming palusot. Duwag ka lang eh. O yun oh, si Bert na lang amunin mo. Ayoko niyan. Puro naman hawak ginagawa niyan sa akin eh. Uy, kita mo na, kaya mahirap eh. Hirap sa'yo eh. Kahit sa basketball, di mo ako mapagbigyan eh. Lagi mo akong pinapasa. Binubulong-bulong mo dyan. Wala, sabi ko takbuhin ka. MVP, ewan ko sa award mo. Oh, kita mo yun? Swak! Oo na, pwede na rin. Sana sa puso mo yun na-shoot eh. Bubuyog ka ba? Bulong ka ng bulong eh. Ball is life. Yan ang mantra ko sa buhay. Wala akong inatupag kundi makipagbakbakan sa basketball. Sa totoo lang, pangit man ay naging kabuhayan ko na ang basketball. Madalas akong manalo sa malalaking pustahan, sa liga man o sa mga laro sa kanto. Pero kahit MVP ako, tampulan ako ng tukso. Bakla, torpe, lahat na dahil wala akong GF sa edad kong ito. Ang gulang mo talaga eh no. Wala kang binigay pero makalaklak ka ng isaw. Ay ganun talaga. Hassle kahit sa pagkain. Hassle? Kasibaan yun eh. O bakit? Wala ka rin naman binigay eh. Ako nangolekta ng pusta nung kabila eh. Paano, duwag ka? Ayaw mo lapitan yung bakulaw dun eh. Naku, ngipin pa lang nun. Manginginig ka na. May palibhasa. Princess Sarah ka eh. Kaya kaya mong magpaabol ng mga bakulaw. Tawagin mo pa akong princess, gagawin kitang kabayo. Sarah Jean na lang kaya. Isa ka pa eh, no? Sarah lang ang pangalan ko, wala nang iba pa. Ganda ng pangalan mo eh, no? Sikat. Ay, nga pala par, kasama ka ba? Saan? Hindi ikaw, huwag kang sabat na sabat. Bakit ba? Saan ba kasi? Di pare, may pasok pa ako nun eh. Ano? Meron namang excuse letter eh. At saka pag may basketball, kahit isang linggo kang umabsent dahil sa training pwede. Sige na. Tumama ka na. Eh saan ba kasi yan? Ay naku, para kang libag talaga. Nakasingit ka ng nakasingit eh. Libag ka ba talaga? Oy, wag ganyan. Brutal na ito. Uwi ako sa tatay ko. Papasama lang ako dito. Eh bakit papasama ka pa dyan? Ba't ka ba nangingialam ha? Crush mo ba, manager ka ba niyan ha? Tutusukin kita maya-maya, kita mo. Eh ba't nga kasi magpapasama ka pa? Hindi mo ba kaya umuwi sa inyo mag-isa? Alam mo, kailangan yan na magpapalit ng diaper niyan. Tsaka magtitimpla ng dede. Tsaka... Uy, kesa ka naman sa'yo. Palibasa, walang nag-aalaga sa'yo eh. Palagaan kita dito kay princess eh. Oy, wag na nga kasi. Pag ako natusok niyan eh. Alam mo, ay, sige na nga. Tumasakit ulo ko sa'yo eh. Basta, libre mo na lahat yan ha. Tapos pati bag ko, ikaw magdadala.
Yun, ayos yan. Sa linggo na yun ha. Sagot ko lahat to. Sabi ni tatay eh. Oo, sagot mo rin ng pamasahe ko ha. Ha? Bakit? Sino ka ba? Saan? Kailan? Kanino? Ilang linggo na akong kinukulit ng pinsan kong si Omar na samahan siyang umuwi sa tatay niya. Pagbibigyan ko naman talaga siya, inaasar ko lang. Ang hindi inaasahan, biglang sumabit sa biyahe namin si Sarah. Kababata ko si Sarah, sanggang dikit kaming tatlo kahit nagbabalahuraan kami. At hanggang sa barko, hindi naaawat ang kulitan at buwisitan. Putik na yan. Ulag niya. Nailuwa ako na pati almusal ko nung nakaraang linggo eh. Ay naku, kasalanan mo to, par. Uy, bata ko. Cute na mga suka mo ah. Talagang buo-buo pa oh. Uy, sige lang. Ilabas mo lang yan. Akalain mo yung MVP natin. Latang-lata na. Most vomiting pasahero na yung MVP. Pero ikaw, MPP. Most perfect player. Kanina mo pa hinihibas pat yan habang sumusukay. Aray ka! Inaano ba kita? Ay naku, doon na nga kayo. Ba't di ba ako sinusundan hanggang dito? Ako na bahala dito. Alis na. Tumasakit ulo ko sa inyo eh. Ikaw na nga inaalalayan eh. Oh, kita mo. Nag-aalala na nga tong si Princess Sarah eh. Mas namumutla nga kaysa sa'yo. Uy, nakatikom na naman yung kamao mo ha. Ay, nakatar na nga. Kaya niya na yan. MVP yan eh. Nice na. Tawagin mo kami pag patay ka na. Sige na. Ay, grabe. Latang-lata na talaga ako. Malayo pa to eh. Ay naku. Omar naman kasi. Excuse me. Ano ho yun? Okay ka lang ba? Namumutla ka ha, sobra. Ayos lang. Natural yan, vampira ako eh. Ang cute mong vampira. Pero hindi nga, okay ka lang ba? Yung mga mata mo... Ay, hindi, okay lang talaga. Medyo nahilo lang pero ayos na. At saka, vampira nga ako eh, kaya nga ako namumutla. Tangkad mong vampira. Ako naman, aswang ako eh. Ganda mo ng mga swang. Ba't ko nga ba sinabi yun? Ay, sorry. Ibig ko sabihin. Ang cute-cute mo. Nagtakulay ka na. Ha? Hindi na ako vampira? Hindi na. Kamatis ka na eh. Tingnan mo sa salamin. Pulang-pula ka kaya. Ay, oo nga no. Ay, naku, sorry ha. Hindi ko sinasadya eh. Anong hindi mo sinasadya? Yung mamula ka? Alam mo, kung ano-ano sinasabi mo, talaga bang okay ka lang? Yung ano, yung... Ang ganda mong aswang. Yan, nasabi ko na tuloy ulit. Sorry talaga. Parang ewan to. Kumalma ka nga. Halatang wala kang girlfriend eh. Paano mo naman nalaman? Grabe, napaka-inosente mo naman. May lalaki pa palang ganyan ngayon, ano? Ang tindi. Sa itsura mong yan, wala kang girlfriend. Mukhang sikat na basketball player ka. Hindi naman. Grabe ka naman, masyado ka. Uy! Aray! Ano ba yun? Sorry, kasi sa gilid mo, may ano kasi sa... Ano? Ano ba yun? Grabe, hatak mo sa akin. Ang liit ng braso ko, napakalaki ng kamay mo. Naku, masakit ba? Nahigpitan ko yata, ano? Pasensya ka na. Ayos lang, hindi naman talaga masakit, nagulat lang ako. Sige na, relax ka na. Sorry ulit kasi nga yung... Isang babae ang lumapit para kumustahin ako. Nang lingulin ko to, ang hilo at sama ng pakiramdam ko ay para bang umagos lahat palayo. Palagi akong tinutukso dahil nga wala akong interes sa mga babae ni hindi ako tumitingin. Pero ang isang ito, hindi ko mawari ang presensya niya. Para bang pinihit niya ang kalooban ko. Sa totoo lang, karaniwan lang ang mukha niya. Pero ang mata niya,
ang talagang masasabi kong pamatay na tira. Hoy, kalma ka lang. Hayaan mo na yon. Uy, sige. Yaman na nga yan. Yan, tao ka na talaga. Bumalik na sa ayos yung kulay mo eh. Kanina, puting-puti ka talaga eh. Grabe. Nakakatakot ka. Nakakatakot ka naman. Ano? Bumubulong ka pa dyan? Sabihin mo ng malakas para naririnig ko. Wala. Wala naman. Ibabalik na siguro ako sa pwesto namin ng mga kasama ko Ay, may kasama ka pala. Buti naman. Kasi baka mahulog ka na lang sa tubig pag hinimatay ka eh. Oh, sige na. Oh, eto pala. Uy, ano to? Candy? Pastillas yan. Gawa ko yan. Kain ka niyan pag nahihilo o nasusuka ka ulit. Baka makatulong. Oh, sige na. Sana pag nagkasalubong ulit tayo mamaya, sasabihin mo na ng malakas sa akin yung mga sinasabi mo ha. Dinig ko rin naman eh. Bye! Pilit ko pang tinatanggi pero para bang bumaliktad ang mundo ko. Lumambot ang puso ko. Kumbaga sa basketball, nakahanap yata ng kontrapelo ang puso ko. Pero nabagabag rin ako sa nakita ko sa gilid ng babae. Habang kausap ko kasi ang dalaga, ay may kung anong sumungaw at nakita kong dadakmain niya sa braso ang babae. Nakatalong ko ang itim na nilalang ng sumilip sa gilid, kaya nahatak kong bigla ang babae. Binaliwala ko na lang din yon dahil sa kadaldalan niya. Ay, hindi ko man lang natanong yung pangalan niya. Ano ka ba naman, PJ? Ay, Race. Gusto mo pa talaga malaman yung pangalan nun? Huwag na boy, tigilan mo. Oh, yan na yung 5-time MVP. Oh, ba? Ayos para. Color TV ka na. Black and white ka na kanina dun sa CR eh. Buti nabawi mo yung kaluluwa mo. Oo nga. Kundi, iyak tong si Sarah. Forever single na siya. Isa! Ba't ka napupuhos ng tubig ha? Kasi nga, butanding ka. Sara mo yung bibig mo. Brutal ka talaga no? Nahawa na kay Miss Minchin. Pero parang may napapansin ako Teka, parang namang namumula ka dyan pare. Tapos yung ngiti mo, parang utot na pinigil lumabas. Pero sumisigaw. Ay, parang iwan tong isang to. Huwag ka nga manggulo. Matutulog ako. Ay nako, ano kaya nangyari dito nung umalis tayo no? Nagkimala ka ba dun sa banyo ha? Oo. Uy, sino yun? Hinawayan ka yata nun Alin? Yung babaeng dumaan? Kumuhay ba? Parang di ko napansin Ay, teka. Parang nabubuo ko na yung mga pangyayari Mula dun sa iniwan ka namin kanina. Ay, naku, nakaaning ka na naman. Huwag na kayong magulo. Matutulog na nga ako Dumaan nga ang babaeng nakausap ko malapit sa CR. Nakita kong kumaway nga ito. Hindi ko rin naman sinasadyang mapangiti at nasulyapan kong umismid si Sarah. Ewan ko ba pero para bang nabulabog na ang pagkatao ko dahil sa babaeng yun. Kahit ayoko mang aminin. Maya-maya'y nakatulog ako dahil na rin sa pagod at hilo. Pero isang panaginip ang bumulabog sa akin. Eksena kung saan kausap ko ulit ang babae pero nawalan ng tao sa barko. Ano? Ikaw? Bakit? Huwag kang malikot, relax ka lang. Relax lang. Kitang-kita kong namula ang mga mata ng babae. Dahan-dahan tong lumapit sa akin hanggang sa magtatapat na ang mga mukha namin. Bumuka ang bibig nito at pumasok sa bunganga ko ang kung anong itim na nagmula sa bibig nito. Wag! Huy! Bakit ba?
Ano yan? Uy, ba't ka sumisigaw, par? Ay, naku. At saka ba't hawak na sari yung kamay mo? Oy, teka. Lagi ka naman nakaambay. Buwisit ka kasi. Ano ba nangyari sa'yo? Nagulat yung ibang tao dito. Wala. Nanaginip lang ako eh. Teka, ano yun? Ano nga ba yun? May pinagkakaguluhan sila dun, oh. Tara, silipin natin. Ang magandang babae, nagbago ang itsura sa panaginip ko. Ano ang itim na parang tunaw na ahas na ipinasok niya sa bibig ko. Pero hindi pa man nakababawi ang ulirat ko, ay nakarinig naman kami ng ingay ng mga tao sa kabilang bahagi ng barko. Nilapitan namin at isang buntis ang pinagkukumpulan ng mga tao. Ang buntis naminilipit at humihiyaw sa sakit. Suka rin ito ng suka. Bata lamang kasama ng buntis kaya sinaklolohan ito ng mga tao pero wala ring makaalam kung ano ang nangyayari o kung ano ang gagawin dito. Grabe, kawawa naman yung babae. Pawis na. Namumutla pa rin, oh. Teka, CPR ko kaya? Ungas, CPR daw. CPR mo sarili mong puwet. Pero bakit nga ba ganyan? Manganganak na kaya yan? Grabe, ano kaya pangalan ng anak niya? Pag dito sa barko na yung panganak niya. Luffy o kaya... Ano ba kung isasara mo na lang yung bibig mo? Makakatulong ka pa. Naku, paano ba yan? Uy, hinimatay na. Sandali! Lumayo na muna kayo. Bigyan niyo ng hangin. Huwag niyo ng pagtungkulan. Kuya, ihiga niyo siya ulit na maayos. Subukan ko siyang... basta. Oo, ihiga niyo dyan. Teka. Parang tumatagilid yung barko. Nawawala ng balance. Ninerbyos sa mga tao nang tumayo at bumulagta ang buntis. At dahil lalong dumami ang nakikiisyoso, naipon sa isang bahagi ng barkong mga tao. Naramdaman naming tumatagilid ito kaya lalong nagkagulo. Inawat na ng mga crew ang mga tao at pilit pinababalik sa kani-kaniyang pwesto ang mga usisero. Lumapit naman ang dalagang kausap ko kanina at ipinahiga ang babae sa kama nito. Nagtalokbong ang dalaga at isinama niya sa loob ng kumot ang hinimatay na buntis. Ano yan? Sino ba tong babaeng to? Uy, sana all. Pinasama sa kumot. Ay, Ano? Teka, siya yung kanina. Ano kanyang ginagawa niya? Ano? Kilala mo yung babae? Hindi na namin alam kung ano ang nangyayari, kung ano ang ginagawa ng babae. Pero nang alisin ng babae ang pagkakatalokbong, may malay na ang buntis. Mas kalmado na rin ang muka at kilos ng buntis. Nagtaka ang mga tao. Inihabili ng babae ang buntis sa mga crew at agad na itong lumayo. Nagsibalikan na rin kami sa pwesto namin. ay, baka nga ayos na yung buntis, oh. Pero sino kaya yung babaeng yun? Tsaka anong ginawa niya dun? Baka mangkukulam yon. Ano? Anong mangkukulang? Tinulungan nga niya yung buntis eh. Bakit ganun yung ginawa? Nagtalokbong sila sa kumot tapos biglang ayos na yung buntis. Ginamot ko yung babae. Medyo may alam ako eh. Albularya yung mga tiyahin ko eh, so sinubukan ko. Uy, yung... Oo, ako yung kanina. Ako si Myra. Hindi nga pala tayo nagkaalaman ng pangalan kanina. Mira pala. Oo nga eh. Ako si PJ. Ito si Omar, pinsan ko. Si Sarah, prinsesa yan kaso... O yan kita mo na kung ano siya. Brutal eh. Hi, I'm Omar. Umaraw ba na umulan? Hangang-hanga ako sa umaragos mong kagandahan. Ayos ba? Hindi. Nakakagulat ka naman, biglang banat Sensya ka na. Hindi namin naturuan ng tamang asal eh.
Pero susubukan naman namin. Hindi rin namin nadala yung gamot niya eh. Uy, brutal nyo ah. Baka isipin ni Mirta nangangagat ako. Ang saya naman ng tropa niyo. Oo naman, yes. Sanggang dikit kaming tatlo eh. Ikaw, saan mga kasama mo? Baka hinahanap ka na dun. Hindi. Mag-isa lang ako. Medyo nakakabagot nga eh, kaya naglilibot-libot ako dito sa barko. Ay, ganun? Pwede naman pala dito sa pwesto namin eh. O hindi pa par? Oo. Yun nga lang, baka hindi ka makatulog dito ha. Ilang araw na kasing di naliligo yung isa dito eh. Oo nga. Etong si Sarah di mahilig maligo eh. Ay, yan ka na naman ha. Huwag mong pakita kagaspangan mo dito kay Mirna. O bakit? Para alam din niya kung sino yung mga kinakausap niya. Di ba ang gulo? Umupo ka na muna. Oo nga, ang ingay niyo pero masaya. Sige, tatambay ako dito sa inyo. Pero teka lang, bibili ako ng merienda natin. May mga burger yata doon, may mga noodles din yata. Bili ako para may pagkain tayo. Kala yata nito wala kaming pagkain eh. Pinapalong mo dyan. Bumili nga ng napakaraming pagkain si Myra at nakiupo na nga siya sa pwesto namin. Siyempre, todo bangka si Omar at napapangangan na lang ako sa mga hirit niya kay Myra. Si Sarah naman, pasundot-sundot lang. Bumubulong minsan ng mga hirit habang patagilid ang tingin sa amin. Alam kong naaasiwa si Sarah. Sanay kasi siyang kaming tatlo lang ni na Omar at siya lang ang babae. Maya-maya nga ay tumayo si Sarah at sinabing maglilibot lang siya para makapagpababa. Totoo ba yun, PJ? Talaga bang wala ka pang naging girlfriend kahit isa? Grabe, MVP ka tapos? Sorry hindi naman sana pero nakakagulat lang talaga. O di ba? Boyfriend yata talaga hinahanap na itong pinsan ko eh. Uy, kesa naman matulad ako sa'yo, no? Nabilhan mo lang ng halo-halo sa atin. Maya-maya, nililigawan mo na. Ba, ganun talaga no. Dapat, lagi tayo mabilis. Hindi gaya ng isa dyan. Kulang na lang yung bola na halikan eh. Kesa naman magaya sa'yo, no? Di na natikom yung nguso mo. Grabe naman kayo. Ang bait niyo sa isa't isa So, yun na nga. Hindi ka pa, alam mo na, wala ka pang first kiss? Oh, bakit ka namula? Di Ay naku, sahig lang ng court madalas yung hinahalikan yan. Malapit na nga sila magkanak ng court dun sa amin eh. Alam mo, matangkad ka, maputi, brusko, tapos MVP, tapos, gwapo ka. Huwag mo sayangin. Di naman. Kasi... Ano yun? Teka, sa labas yun May nagtitili. Tara nga. Uy, huwag kayo lumapit. Masabuting dito na lang. Hoy, teka! Teka, si Sarah. Baka kung ano mangyari dun eh. Huwag na! Sa kabila si Sarah. Delikado dyan. Biglang may babaeng nagtititili sa labas ng barko. Ang mga naunang makarating sa pinagmula ng sigaw ay nagkagulo na rin. Nang masilip namin ang kaguluhan, tumambad ang bangkay ng isang crew. Ang katawan nito, winarak at tagos hanggang sa likod. Nagkalat din ang dugo sa sahig ng barko. Nagpanik ang mga tao. Nagbadya na namang tumagilid ang barko dahil naiipon ulit sa isang parte ang mga tao. Grabe, bakit warat yung... Teka, sinaksak ba yan? Grabe, anong gamit dyan? PJ, ano nangyari? Ha? Ano yan? May pinatay na crew. Sinaksak yata o ewan. Hindi yan sinaksak. Sabog na sabog ang katawan ng crew. Hindi ganyan ang sinaksak.
nandito sa barko. Dapat mag-ingat ang mga tao. Teka, ano yun? Nakakatakot. Parang hindi nga yan sinaksak. Baka kung ano may gawa niyan. Natatakot lang ako, PJ. Oo nga eh. Grabe kasi yung itsura. Pero huwag ka matakot ha. Nandito naman kami. Wow ha, nakayakap agad ah. Ay, teka, yun pa. Dalawa pala yung pinatay, oh. Eh, grabe. Mas malala itsura niyan. Ay, grabe. Halos pugot na yung ulo ah. Naku, ano ba naman yan? Siguro, lumayo na tayo dito. Pinapaalis na rin naman yung mga tao eh. Tara na siguro. Lakas kumapit ng babaeng to ah. Nagimbal ang mga tao sa barko nang matagpuan ang isang crew na masahol pa sa kinatay. Pero lalo pang nagkagulo nang ilabas sa banyo ang isang babaeng crew na kinatay rin ang itsura. Malamig ang gabi dahil sa hangin sa dagat. Pero iba ang lamig ng lagim na biglang bumalot sa barkong yon. Dalawa pala sa mga kasama naming pasahero ay mga pulis. Sinubukan nitong pakalmahin ang mga tao. Pinipilit nitong ilagay sa ayos ang sitwasyon. Bahagyang humupa ang tensyon pero nabahira na ng takot at pangamba ang biyahe. Ay, paano na? Ano na? May gumagalang ka na dito. Ay, teka lang, mamamatay na ba tayo dito sa barko? Mukhang ganun na nga. Pero ba't naman kaya nagpatayan? Bakit dito pa sa biyahe? Mahaba-haba itong biyahe. Matagal-tagal pa natin po problemahin to. Diyos ko naman, sa barko pa, sa dagat pa. Walang takas sa mga tao dito kung sakali man. Hindi dapat nagkaganito. Kanina ka pa siksik na siksik eh. Ano ka ba? Uy, easy ka lang. Nakakatakot naman talaga eh. Hindi naman natin alam kung sino dito sa mga kasama natin yung ganun. Yun na nga eh. Kaya mahirap talaga magtiwala sa hindi kakilala. Pasensya na ha. Talaga lang kasing mahina ako sa mga ganito eh. Tapos mag-isa pa akong bumiyahe. Okay lang. Ayos lang yan. Eh, kasama mo naman kami. Eh, basta dito ka na lang muna sa amin, ha? Sa ngayon, hindi mo na tayo pwede maghiwa-hiwalay, ha? Pag may pupunta kung saan, sasamahan ng lahat. Mahirap na eh. Ay, labo nito. Aali-aligid lang yung gumawa nito. Nandyan lang talaga yun. PJ, natatakot talaga ako. Sa loob ng 4 na oras, walang tulugan. Nagsihiga sila Omar at Sarah. Nakaupo lang ako at nakikiramdam at nagmamasid habang nakasiksik lang rin sa akin si Myra. Panayang sulyap sa amin ni Sarah. Si Omar, dilat at tensyonado. Naglilibot at nagtatanong sa mga tao ang 2 pulis. Hanggang sa nakarinig kami ng mga putok ng barel. Tanggalaan na yun! Baril! Ano ba nangyayari? May putik, may tumatakbo! Hoy! Huwag niyo paputukan! Baka tamaan yung ibang tao! Yuko! Yuko! PJ! Yuko! Si Sarah! Si Sarah! Sarah! Ang mga babae nangahabol at parang mananakmal. Dumaan pa sila sa pwesto namin. Nang makalagpas sa amin, doon na ito napabagsak ng mga pulis. 2 taong nasakmal na mga ito. Isa pang tao ang hinabol ng mga pulis sa labas pero kitang-kita namin nang sumabog ang dugo ng mga pulis. Bago pa sila makalabas sa terrace ng barko, ay hinagip sila ng dumaan na itim na nilalang. Ewan kung sinakmal o kinalmot sila pero nauka ang mga katawan nila at sumambulat ang dugo at saka bumagsak. Hinanap ito ng isang natitirang pulis hanggang sa... Naku! Yung isa pang pulis! Naku po! Diyos ko, ano ba yan? Patay na yung mga polis! Teka, nasa na ba si Sarah? Uy, Omar! PJ,
PJ, Mirna, ano ba yun? Bakit? Ano yun? Hindi ko maintindihan. may aswang dito. May aswang dito. Ano? Aswang? Anong aswang? Aswang? Dito sa barko? Teka, hindi nga. Baka naman. Ano yan? Doon tayo. Magtago tayo, tara. Ilang ulit na dumaan sa amin ang napakatuling na nilalang. Nagkakagulong mga tao. May ilang naglalaway at nangahabol bukod sa nilalang na sinasabi ni Myra na aswang. Natanaw ko si Sarah sa gitna ng maraming tao pero hindi kami mag-abot dahil sa gulo. Nalintikan na. Ano ba namang biyahe to? Wisit, nasa barko pa talaga tayo. Wala tayong kalaban-laban dito eh. Hindi. Pwede silang labanan dito. Asin. Kundi asin. Yung tubig dagat. Pwedeng isabol sa kanila yon. Oo nga no. Egon talagang ang aswang tong mga to. Uy, mga boss! Kuya! Subukan niyo sabuyin ang asin. Kung walang asin, tubig dagat. Baka aswang yung mga yan. Par, tataas! Mirna, tabi! Kinakausap ko ang mga crew na nakikipaghabulan sa aswang sa barko nang biglang may lumundag papunta sa amin. Nakailag kaming tatlo. Sumulpot naman si Sarah at hinata kami papunta sa isang kwarto. Uy, saan ka naman galing? Bakit bigla ka nawala, ha? Magbabanyo lang dapat ako tapos nagkagulo na. May nagbarilan pa. Uy, teka, ayos ka lang ba? PJ! Hoy PJ! Masusukol tayo dito kung sakali. Sus! Paano? Hindi makakapasok dito yung mga yun. Mas delikado tayo pag sa labas tayo. May bintana. Baka mapasok tayo sa bintanang yan. Di pagtutulungan namin bago pa siya makalusot dyan. Sabit ka na nga lang, dami mo pang... Uy, ano ba? Huwag na kayong magkagulo dyan. Pero oo nga eh. Wala tayong panlaban kung sakali. Uy! Saan ka na naman pupunta? Wag! Kukuha akong panlaban. Kailangan protektahan yung prinsesa dyan eh. Uy, wag ka na lumabas! Delikado eh! Biglang lumabas si Sarah. Pagbukas nito ng pinto, nagpasukan naman ang mga taong nagpapanik. Maraming nakapasok pero hindi nakasya ang iba pa at nasaraduhan na sa labas. Bumalik si Sarah na dala ang baril ng napatay na pulis. Talagang nagkakagulo na. Tuloy ang abangan at pakikipaghabulan ng crew sa misteryosong nilalang na umaatake sa barko. Teka, paano mo nakuha yan? Siyempre, madiskarte ako eh. Hindi gaya nung isa dyan, yakap lang ng yakap, pabigat. Akin na nga yan, Bril. Ako hawak. Sanay ako rin eh. Teka, hindi ba kailangan din ng asin? Ikaw na kumuha doon sa pwesto ng bilihan ng mga pagkain. Doon sila naghahabulan ngayon eh. Ay naku, wag na nga lang. Pero hindi uubra ang baril. Mas kailangan natin ng... di ikaw nga ang kumuha ng asin doon. Puro kasatsat eh, wala ka namang... Uy, ano pa, Sarah? Kanina ka pa eh. Kayo dyan. Lumayo kayo sa bintana. Iwan yung bakante yan para babanatan natin oras na. Pucha, saan yun? Sa taas! Lulusot! Nakarinig kami ng angil mula sa itaas. Maya-maya, lumusot ang isang napakaitim na nilalang. Patiwarik ito. Kitang-kita namin ang malalakit matutulis nitong pangil. Ang mapupulang mga mata nito. Bumagsak ito at dalawang nakalmot. Hindi ko maiputok ang baril dahil napakaraming tao. Nakatakbo palabas ang karamihan, kaya naputukan ko ang aswang dahil mas maluwag na. Napapaigtad ang aswang at hindi ito makadalaw. Pero naghihilom lang ang sugat nito. Naubusan ng bala ang baril. Bumuelo ang aswang. Sa isang sugod, tilapon kaming lahat. Kiniladkad nito si Myra. Pero naabutan ko to at naghahatakan kami. Tulong, PJ! Tulong! PJ! Hayop ka! Bitawan mo yan! Yan! Tibahin mo lang! Hoy, hayop ka! Hinataw ni Omar ng baka lang aswang. Napaangil ito at nabitiwan niya si Myra.
Pero sumugod ulit ito at ako na ang nadamba. Napailalim ako sa aswang pero buong lakas ko siyang pinalagan. Mas malaki ako sa aswang, pero kakaiba ang bugso ng lakas at puwersa nito. Sinusubukan akong sakmali ng aswang pero pinagpapapalo ulit ito ni Omar kaya naihagis ko ito. Bigla naman itong nilundag si Myra, pero nahatak ko ito at niyapos mula sa likod. Pinagkakakalmot ako nito sa braso hanggang baywang, pero nakayanan ko itong ihagis ng patalikod sa bintana. Nahulog sa tubig ang aswang. Kahit sugatan, nakaligtas kami. Oh, wala na. Nahulog. Pinahadis mo pa. Ay, teka, ayos lang ba kayo? Uy, ikaw ayos ka lang? Teka, saan si Mirna? Uy, Mirna! Ayos ka lang? Ayos lang ako. Ang galing mo. Buti na ihagis mo sa tubig. Ha? Hala, PJ, may sugat ka. Ang lalim niyan. Grabe, Pere. Ang lala niyan. Wakwak talaga pa, no? Oo nga, no. Kaya pala masakit. Pero, nasa si Sarah? Saan na naman yun? Ano nangyari dyan? Grabe, dugong-dugo, PJ. Ano ba yan? Pinasok kami ng aswang eh. Lumasot doon sa taas. Tapos, nakipagbuno kami. Niresling ito si PJ kasi sasakmalin tong si Mirna eh. Naihagis naman sa bintana eh. Kaso, yan lang ah. Ano? Alam mo, ikaw. Nakita mo ginawa mo? Dahil sa'yo. Tama na. Di naman niya kasalanan eh. Ewan ko sa'yo. Mula nung sumama yan, mula nung nagpakita yan. Tara naman, ano ka ba naman? Nagkagulo na nga eh. Wala naman siya kinalaman doon. Hindi naman siya yung... Tama na. Please, tama na. Huwag na kayo mag-away. Kaya kong gamutin si PJ pero sana walang nakakakita. Ano? Mangungulam ka na naman? Ano ba naman, Sarah? Wala akong masamang gagawin. Wala akong ganong intensyon. At hindi ako mangkukulam. Pagagaligin ko lang si PJ para lang makabawi ako dahil niligtas niya ako. Ay, sige. Pagalingin mo na ngayon. Babantayan namin ang gagawin mo. Hindi ko pwedeng ipakita sa iba yung panggagamot ko. Bakit? Kami lang naman eh. 4 lang tayo dito. Nakikiusap ako sa'yo. Kalagayan ni PJ ang intindihin nyo dito. Yun na nga, inaalala ko si PJ. Kaya nga hindi ko siya ipagkakatiwala sa'yo. Malay ba namin... Tama na nga muna. Sarah, please lang. Ako nang bahala. Kaya ko to. Huwag ka mag-alala. Nananakit na itong sugat ko eh. Hilong-hilo na ako. Baka kung anong mangyari dito. Kaya sige na. Bahagyang nahupa ang kulo sa barko. Maraming nasugatan pero ginagamot na sila. Hinayaan na lang din ni Sarah na gamutin ako ni Myra. Pumwesto kami sa parte ng barko na hindi matao at sinimulan ni Myra ang panggagamot. Itinilakbong ni Myra sa aming dalawa ang isang kumot at kahit ako, wala na akong makita. Siyempre, nailang din ako sa pwesto naming yon ni Myra. Ano? Bakit ka na to? Kailangan pa talaga to? Magtiwala ka sa akin. Wala akong gagawin sa'yong masama. Ikabubuti mo to. Dahil niligtas mo ako kanina, ako ang bahala sa'yo. Napatunayan kong iba ka. Ikaw ang hinahanap ko. Anong ako ang... ano yung pinapahid mo? Teka, ang lagkit ah. Ano ba yan? Ang sakit! Ang kapti! Ano ba yan, Mirna? Tiisin mo lang. Tinatanggal niyan yung laway ng aswang sa sugat mo. Kapag hindi natin to ginawa, baka maging aswang ka. Kalma ka lang. Masakit talaga pero tiisin mo. Ang pakakapti! Parang sinisintihan! Parang narinig kong dumura si Myra saka siya maipinahid sa sugat ko. Binaliwala ko na lang pero parang alam ko nang ipinahid niya dito. Hindi ko maipaliwanag ang hapdi sa sugat ko ng pahiran to ng kung ano ni Myra. Maya-maya'y humupa na rin naman ang sakit pero nahilo ako at parang inantok.
Matinding antok yun. Sumusubsob na ako sa balikat ni Myra. Pero bago akong tuluyang makatulog, hindi ko makakalimutan ang mga sumunod na ginawa ni Myra. Yan na. Naantok ako. May hilo yata ako. Uy! Teka! Anong ginagawa mo? Bakit? Huwag kang maingay. Sandali lang to. Akong bahala sa'yo, PJ. Akong bahala sa'yo. Sandali na lang to. Habang nasa loob pa rin kami ng kumot ay iniangat niya ang mukha ko. Tinawakan niya ito ng 2 kamay. Inilapit niya ang mukha niya sa mukha ko at tuluyang inilapat ang labi sa labi ko. Hindi lang basta lapat ng labi ang ginawa niya. Si Basib ang ginawa nito. Iginalugad niya pa ang dila niya sa loob ng bibig ko. Nagtataka man, wala na akong nagawa sa kilos ni Myra. Hindi ko alam kung bakit ginawa yon ni Myra. Hindi ko na naitanong dahil nawalan na pala ako ng malay. Mirna! Mirna! Ayos ah. Mapagising, mapatulog. Myra binabanggit ah. Bakit? Selos ka ba? Aray! Pati nga kaya maging boksingero. Bilis mo mag-job eh. Uy pre, ano na? Kamusta na lagay mo? Itatapon na ba kita sa dagat? Iwan ko. Pero, teka. Hindi na masakit yung... Wala na. Wala na yung sugat ko. Bah, kita mo nga naman. Effective yung panguhulam ni... Oh, yan ka na naman eh. Ginamot na nga eh. Galing mo. Eh kung tayo lang, magagamot ba natin yung sugat niya ito? Eh parang napagod na nga yung tao sa pagagamot dito kay PJ eh. Uy, kita mo. Antok na antok kanina oh. Nalata. Eh ano bang ginawa sir par? Si Mirna? Anong ginawa? Di ko alam. Siyempre, hindi ko masabi ang ginawa ni Myra, lalo't naroon si Sarah. Sa totoo lang, nang maalala kong huling ginawa sa akin ni Myra, ay may kung anong nabuhay sa loob ko. Siyempre, lalaki, binata, kaya naligalig ang pagkalalaki ko. Pero nagtataka pa rin talaga ako kung bakit niya ginawa yon. At kung para saan yon. Mas payapa na ang barko noong mga oras na yon. At si Myra, hindi na namin mahagilap. Hanggang sa bababa na kami ay hindi ko na nakausap si Myra. Ay, sa wakas. Babaan na. Pero dadaling daw muna tayo sa holding area eh. May mga pulis, tatanungin muna yata yung mga tao dito sa barko kung anong nangyari. Mga ganon. Uy, nasasabihin natin, may aswang. Labo. Uy, par, sipag mo ah. Sa'yo lahat ng bag. Ay, si Mirna nga pala. Di mo na nakausap no. Oo nga eh. Hinanap ko naman. Nakita ko kaso nagpapahinga daw siya. Halos tulog nga eh. Ngayon ko na lahat to. Lumakad na kayo. Biglang ang lakas mo ah. Ano yan? Ay nako, alam nyo, hayaan nyo na nga muna yung Myra na yon. Tara na. Nagulat din ako na walang kahirap-hirap kong nabuhat ang 4 na malalaking bag na yon. Sa totoo lang, hindi lang yon ang ikinagulat ko sa sarili ko. Parang may naiba sa pandama ko. Mas matalas. Ewan. Pati ang paningin at pandinig ko, iba rin. Magaan at maaliwalas ang pakiramdam ko. Pero nagugutom lang talaga ako. Matapos kaming pagtatanungin ng mga pulis, naghanap kami ng makakainan. Gulo ng usapan eh no. Eh paano nga ba naman magkakaintindihan kung aswang nga yung nakita ng mga tao? Wala rin namang maniniwala sa nangyari sa atin dun eh. Ano pa bang gagawin? Yun naman talaga na yun. Bumabalita kaya yun? Malamang hindi ipalabas sa balita yun. Kaso, may mga naglabas ng cellphone kanina. Kinukunan nila yung mga nangyayari. Kaya lalabas yan kung saan-saan. Ending niyan, kay MJS tayong lahat. Hoy, easy! Ano yan ha? Napakarami mo nang nakain ah. Finals ba?
Ano? Marami na ba yun? Gutom na gutom pa nga ako eh. Sagot mo naman lahat, di ba? Pero ano kaya nangyari sa mukom na to? Ano ba talagang ginawa niyo ni Myra at gutom na gutom ka? Ay, oo nga no. Baka magka-pisikalan. Baka maraming intentional foul. Nagulat ako sa dami ng nakain ko. Nakawalong kuha ako ng kanin at napakarami kong nainom pero para bang hindi pa rin ako busog. Pagkalabas naman ng port area, aberyang sumalubong sa amin. Sa hindi mataong lugar, hinarang kami ng 5 lalaki at tinutukan kami ng mga balisong. Mga pre, katapos lang namin sa gulo eh. Baka naman pwedeng pas muna kami dyan. Mga boss, baka naman pwedeng paraanin nyo na lang kami. Wala naman kaming hanap buhay eh. Kaya wala... Uy, Sarah! Hindi niyo pa kami paraaraanin eh. Biglang sinapak ni Sarah ang isa. Ang kaso, sasaksakin siya pero mabilis kong natapik ang balisong at naagaw pa ito. Umiikot ako't inilaga ng 2 pang sumugod. Mabilis ang sapak at tadyak ang nagpabagsak sa 5 lalaki. Grabe pa. Pang UFC ka na talaga ngayon ah. Grabe na makakilos mo eh. Flawless victory! Flawless victory. Yan ang linya sa video game ng Mortal Kombat pag nanalo kang walang galos. At yun nga ang nangyari. Sa 7 segundo, bagsak ang mga lalaki at wala ako ni isang galos, di isang patak ng pawis ay wala rin. Nagtataka ako, alam kong pati si Sarah. Matapos ang gulong yon, tuloy-tuloy na ang biyahe namin. Narating na rin namin ang bahay ni Tio Banjo. Hala, ay sige, kain lang ng kain. Abay, isang digmaan pa ng galing rin si PJ. Digmaan ho sa ilalim ng kumot? Ay, ako, kahit walang digmaan, lalamon talaga ako. Ikaw naman, Omar eh. Sino ba yung bruskong sexy na rin? Mawalang galang na ho, pero magaling ho ba kayong umilag? Ikaw naman, Iha. Ay, Sara nga bang pangalan mo, ano? Binibiro lang naman kita, Sara. Ay, saka hindi ako magaling umilag eh. Kaya maging mabait ka sa akin. Omar, kamusta ba sa Japan? Ay, anong Japan, tay? Naaling na naman ho kayo eh. Ay, hindi ka ba sa Japan nang galing? Mukha ka kasing sumo wrestler eh. Pakapal ka ng pakapal. O kita mo ring likod mo. Pangsigang na eh. Di mo gayahin rin si PJ. Abay kaganda ng tindig, matangkad. Abay bakit hindi ka mag-artista? Ay, naku. Puro na lang po si PJ yung nakikita ninyo eh. Matangkad yan, pero di pa tuli. Ako? Di pa tuli? Hindi magpakitaan tayo, ano? Matalas ho tong kutsilyo na to, no, Mang Banjo? Malalagot kayo rito sa masonang kasama ninyo. Abay malapad rin ang balikat eh. Ay siya, sige, kain. Tapos magpahinga na kayo ha. Dumito kayo hanggat gusto ninyo. May ako naman makikipag-inuman doon hanggat gusto ko. Sige lang ho, Mang Banjo. Kami na hong bahala dito. Kaso, baka ubos na pong lahat ng pagkain nyo pagbalik nyo. Kahit matindi ang dinanas namin sa biyahe, nakabawi naman kami na makarating na kina PJ. Kahit maloko si Tio Banjo, asikasong-asikaso kami. Nang gabing matulog kami, napapanaginipan ko pa rin si Myra at ang ginawa nito sa akin. Hindi na rin ako makatulog ng maayos, maya't maya ang kain ko dahil sa gutom. Kinabukasan naman, basketball ang inatupag namin ni Omar. Ibang-iba ang pakiramdam ko sa bawat talon. Yun nga lang, nasobrahan. Uy, relax lang. Laro lang mga pre. Hoy, PJ! Easy ka lang din. Raulo tong mga to eh. Kung ayaw yung masagi,
Chess na lang yung laruin ninyo. Grabe tong mga to. Masyadong malalaki ang kilos ko at 2 tinamaan ko sa muka. Napaaway kami. Nagulat na lang ako na nakahandusay na ang 5 tao sa harapan ko. Napabarangay pa kami pero naareglo lang ni Tio Banjo. Mariosep kayo. May kadarating nyo lang rito eh. Ano bang ginawa ninyo? Napikon ho yung mga kalaro nila eh. Nagkasagian lang naman ho talaga. Kasi itong si pare, pinatulan din agad. Sana party mo na inano. Sorry. Oo nga eh. Pero ang angas kasi. Sa panang tingin. Ganoon naman kasi dapat talaga. Magkasagian. Ito yun. Napala nila. Ay naku, kalma na PJ. Uy, kita mo nga yan. Namumula ka pa sa galit oh. Uy, tama na, tapos na yon. Unang araw, away agad na hindi ko karaniwang ginagawa. Cool lang ako pag nasa court, pero iba ang nangyari nun. May nangyayari sa akin pero hindi ko lang pinapansin. Kinagabihan, hindi ako dinadalaw ng antok. Magdamag akong nakatambay sa labas ng bahay ni na Omar. Tinamaan ako ng matinding gutom. Bumili ako ng balot, naghanap ng mami at kung ano-ano pa, wala pa rin. Ewan kung anong pumasok sa nasisira kong ulo, pero dinakma ko ang isang manok ng kapitbahay. Huli ka. Tensya ka na. Gutom na ako eh. Tikim lang naman. Tikim lang. Sa isip ko noon, titikman ko ang manok. Hindi dapat pero sinagpang ko ang manok. Parang natuwa ako na makita kong nangingisay ang manok at dumudugo ang laman nito. Pinangos kong manok hanggang sa halos walang matira dito. Ba't ko? Ano nangyari? Bakit ganun? Pero gutom ako eh. Nagugutom ako eh. PJ, ikaw ba yan? Ano? Ba't puro dugo yung punganga mo? Ano nangyari dyan sa manok? PJ, ano nangyari? Di ko alam. Tio Banjo, hindi ko. Ewan ko. Diyos ko, PJ. Pumasok ka sa bahay, daliin mo. Bilisan mo eh, bago pa may makakita. Naku, bata ka. Pasok na, bilis! Si Tio Banjo nakagagaling lang sa inuman, dinatnan akong puro dugo ang bibig ko. Nakita na rin ang naluray na manok. Kinabahan ako sa magiging reaksyon ni Tio Banjo. Kinabahan ako sa nagawa ko, pero pinapasok lang ako ni Tio Banjo habang dinadampot ang manok. Narinig ko pang inihagis niya ang gutay-gutay na manok sa bukid. Ewan kung paano pero nakatulog ako at nang magising ako, tensyonado na ang baryo. Grabe yan ah. Teka, sino may gawa niyan? 3 lalaki agad yung winasok yung tiyan? Lahat sila. Wala nang laman loob. Uy, teka. Ano yan? Ba't ang daming tao? Ano? Teka, ba't ganyan? Grabe, parang ganyan yung nangyari sa mga tao dun sa barko ah. Ano yan? Uy, Sara. Uy, bakit? Ba't ganyan ang tingin ninyo? Ayos ka lang ba? Kasi 5 araw kang tulog tapos... Ano? 5 araw? Kagabi lang. Paano? Hoy, halina kayo. Magsipasok na. Lalo ka na, PJ. Pasok na, pasok! Bilis! Grabe ang tindi. Ano ba may gawa nun? Adik kaya yun? Hindi lang isang tao may gawa nun sa itsura nun. Posible isa lang ang may gawa nun. Pero hindi tao. Teka, may sasabihin ako sa inyo. Lalo na sa'yo, PJ. Kinausap ako ng mga taga-barangay. Hindi lang ako nakakita sa ginawa mo nung isang gabi. Teka, anong ginawa mo, Par? Tio Banjo, hindi ko alam eh. Iwan ko kung ano pumapasok sa isip ko. Ay, basta nagugutom lang ako. Kumain na ako ng mami.
nagbalot ako. Tsaka, kasukotan pa rin ako eh. Tapos, nawala ako sa sarili ko nung nakita kong gumagalaw yung manok. Ano? Anong ginawa mo? Nagugutom ka, tapos nakita mo yung manok. Tapos ano ginawa mo? Kinain mo ba? Ha? PJ, kinain mo ba? Ano ba ginawa mo? Sabihin mo na! Par, ano? Ba't ganun, par? Ano yun? Hindi ko nga alam, ewan ko. Hindi ko rin alam eh. Huminahon kayo. Siguro, ganito ang gawin natin. Pag pasensya ka na. Pero ikagapos kita ha, PJ. Ano? Ay, wag naman po. Babantayan na lang namin to. Pero, ano kaya nangyayari dito? Baka ho alam ninyo. Ikaw, ano ba ginawa mo, PJ? May hinala ako pero ewan ko rin eh. Hindi ko pa nakukumpirma. Kinahapunan, nakatulog na naman ako. Paulit-ulit na naman ang panaginip ko kay Myra, pero may ibang eksena. Hawak ako ng 3 halimaw. Gamit ang matatalas na kuko, binubuksan nila ang dibdib ko hanggang tiyan. Nasa harap ko si Myra na nakaupo sa isang lamesa, naghihiwa ng mga tila rekado sa pagluluto. Tumayo si Myra, dahan-dahang lumapit sa akin at iniangat sa harap ko ang taga. At dito na ako, napasigaw at bumalikwas. Wag! Ano? Panaginip. Pero ba't ganun? Ano yun? Gabi na pala. Pero ba't ang dami yatang tao sa labas? Ay, Gagi! Bakit di namamato? Tara! Omar! Tiyo! Par, buti nagising ka. Alis tayo dito. Ano nga, Alice? Teka, ba't nagkakagalo yung mga tao sa... Sumugod yung mga tao dito at ikaw ang hinahanap. Kasama nila si Kapitan. Papatayin ka nila. Ikaw daw yung umuubo sa mga baka at ibang alagang hayop dito. Tara, par. Si tatay na bahala sa mga tao. Bilis! Nawindang ako sa panaginip ko. Kaguluhan naman ang dinatnan ko paggising ko. Galit na galit ang mga tao sa labas. May nagbabanta pang susunugin ang bahay ni Tio Banjo. Pero hindi nagpatalo ang matanda. Kinasahan niya ng shotgun ang mga tao at natigilan sila. Kaming 3 naman pumuslit sa daan sa likod. Dinala kami ni Omar sa lumang bahay nila na ginawa ng kamalig. Walang ya. Muntik na. May nakakita pa sa atin. Oo nga eh. Kaso ginulpi mo naman. Si Magdudong pa yun. Yung... Iitakin nga tayo eh. Hinabol na tayo, di ba? Hoy, PJ, ano na? Musta ka naman dyan? Ewan ko. Di ko na alam eh. Ang gulo. Mula sa biyahe natin tapos magkaganito dito. Hindi ko naman sadya yun eh. Hindi ko naman alam na... Ano? Buti nakatakas kayo. Nagtik na mga yon. O tay, ano nangyari? Sinaktan ba kayo? Subukan nila. At nang magsisabog yung mga bungo nila, ay nako. Buti na lang po, meron kayong baril. Ganda niyan ha. Mukhang mahilig ka sa barela. Ay nako, iba ka talaga, iha. Pero PJ, kamusta ka na? Wala tay eh. Gulong-gulo pa rin yan. Paano nagagawin natin yan tay? Matutunan din tayo dito sa totoo lang eh. Alam ko yun. Ay, PJ. Ganito kasi ang nangyari. Kaya tayo sunugod ng mga tao. Pasensya ka na sa maririnig mo ha. Pero dapat mo ring malaman na rin. Bukod sa 3 lalaking pinatay nung isang araw, may isang pamilya pang binukutan ng mga lamang loob. May mga nagsabi, ewan kung sinong dabuho yon. Nakita ka raw malapit sa bahay na yon. Boy, gumagapang ka raw palayo eh. PJ, magtapatan na tayo. Hindi kaya mayanggaw ka? Hindi kaya baka... Yanggaw? Magiging aswang tong si PJ? Putik na yan. Paano naman nangyari yun? Posible naman po yun tay. Kung nayanggaw yan, di dapat nayanggaw na rin kami.
Pare-pareho kami ng kinakain eh. Hindi kami naghihiwa-hiwalay simula nung sumakay kami sa barko. Dapat kami rin nagkakaganyan na. Baka naman. Pero, di ba isinama siya ni Myra? Gagamutin daw to? Yan ka na naman eh. Si Mirna na naman nakita mo eh. Alam ko nagsaselos. Oo na, sige na Omar. Masama loob ko. Pero, hindi lang ako basta nagsiselos. Sige na, oo na, may selos pero... Ay, ngayon, mas nag-aalala ako dito kay PJ eh. Kita mo nangyayari. Napansin ko ng iba na yan eh, nung nagising siya. Pagkatapos gamutin ng mangkukulam na yon. Iba yung lakas niya, iba yung bilis. Pati yung init ng ulo niyan. Ako na nagsiselos, pero hindi basta selos. Mariosep, ay naku, yung lababo pa pala eh. Ngayong sinasabi yung Mirna na yon. Abay, ano bang ginawa nun dito kay... Hinalikan ako ni Mirna. Ano? Ano nga ulit yung PJ para bangasin ko na yung mukha mo? Hinalikan ka ng pesteng Myra na yon? Ha? Hinalikan ka? Nagpahalik ka? O tapos? Uy, teka lang. Hindi naman talaga yan yung problema eh. Anong hindi problema? Allergic to sa babae. Tapos biglang... Teka nga muna. Lumalayo tayo sa problema eh. Abay, hinalikan ka mo. Maganda ba yung babae? Maganda tay. Dapat nga ako yung... Ay, nako! Talagang ngayon pa kayo nagpairal lang. Malamang kasi. Nabangkilan yung humalik dito eh. Isa na unang aswang yung mga yun. Wala na raw mga ganun sa panahong to. Pero nung malay natin, baka kaapo-apuhan na ng bangkilan yung kasama niya. Yung pangkilan, nakakapanghawa yun ng pagkaaswang sa pamamagitan ng paghalik. Kadiri! Sarap. Kadiri. Oo nga. Basta, hinalikan ako ni Mirna pagkatapos niya akong gamutin. Tapos ayun na nga. Parang mas malakas na ako. Yung puso ko, grabe yung tibok. Tapos, ang talas rin ng pandinig at pakiramdam ko. Anak ng kagang, kumpirmado nga. Bad trip. Anong gagawin natin ngayon? Komplikado. Pero dapat mawala sa kanya ang isinalin ng bangkilan. Pero paano? Saan nahagilapin yung... Alam ko kung taga saan yun. Hinalugog ko yung gamit nun eh. Tapos nakita ko yung ID. Ano? Bakit mo naman ginanon yun? Kahina-hinala eh. Hindi nyo nakita. Dala-dalawa yung kutsilong nakasuksok sa baywang nun. Kaya binatsagan ko. Kayo kasi mga lalaki, nakakita lang na maganda. Lalo na tong MVP natin. Tagal-tagal nagpakabato. Biglang nagpahalik. Sa aswang pa. Ewan ko sa'yo. Hoy, tama na. Tsaka na yung ibang problema ninyo ha. Ngayong gabi, igagapas natin itong si PJ at magbabantay tayo. Bukas, lalarga tayo pagputok ng liwanag. Umaaligid ang mga tao sa labas ng bahay ni na Omar, kaya wala kaming kaimik-imik. Halos walang gumagalaw. Magdamag nga akong nakagapos, binusalan pa ang bunganga ko. Napaiyak na lang ako sa sitwasyon ko. Para akong mabangis na hayop, pero mabuti na rin to sa ngayon. Kinabukasan, maaga nga kaming nagsialis. Nakipaghabulan pa kami sa ilang taga-baryong nakakita sa amin. Pero nakatakas naman kami. Si Sarah ang sinundan namin. At narating na namin ang nayon ni na Myra. Mga lumang bahay ang sumalubong sa amin. Napakatahimik ng lugar, walang kahit anong maririnig. Hanggang sa isang matanda ang sumulpot sa likuran. May bahay naman pero wala kang makikitang tao sa daan. Patunay lang yan kung anong mga nakatira dito. Paano kung hindi si Mirna ang makasalubong natin dito? Paano kung... Lisanin nyo na ang nayon na ito. Ay, bulig! Ano? Nanang, kanina niyo pa ba kami sinusundan? Anong kailangan nyo sa amin? Mawalang galang na ho, Nanang, ano? Kasi ho... Ano mang pakay nyo rito, ay huwag nyo nang ituloy. Hindi ito ang lugar para sa mga kagaya ninyong... Excuse me lang ho, Manang. Pasensya na at pumasok po kami dito pero wala ho kaming masamang intensyon. May hinahanap lang ho kaming... Alam ko, pero hindi pa rin kayo dapat nangahas ng mga himasok rito.
Grabe yung mata ni Nanang. Teka lang ho. Ang mga mata ng matandang kausap namin lumaki at namula. Bigla kaming dinagit na malaking uwak pero nakailag pa kami. Lumapag ang uwak sa kabilang direksyon. Nang titigan namin ito, unti-unti itong lumaki. Tinubuan rin ang kamay at paa ng tao pero mahaba ang mga kuko at tumubo rin mula dito ang ulo at mukha ng matanda. Pero may mga pangil na. Tatakbo na sana kami pero umikot ang paligid. Pare-pareho kaming nahilo, bumagsak at nawalan ng malay. Paggising namin, bumungad sa amin ang mga taong nakatulukbong na nakapaikot sa amin. Lahat sila'y may hawak na mga tabak. May umuusok na kawa. Wag! Teka! Anong gagawin niyo sa amin? Ba't kami nakakapos? Tara! Gising! Ay! Nasaan tayo? Wag pa! Bawa po kayo sa amin! Wala naman po kaming gagawin masama dito eh! Pakawalan niyo ako dito kundi magsisisi kayo. Sinabi ko na sa inyo, hindi kayo dapat nang himasok rito. Nanang! Kayo ho! Naku, pasensya na ho kayo. Wala ho talaga kami masamang intensyon dito eh. Kailangan lang ho talaga namin ng tulong nung isang... may hinahanap po kami babae. Kailangan ho namin ng tulong niya. Hindi na kami magpapalinlang. Ilang ulit lang. Ina! Sandali lang! Ay, sa wakas. Hoy, impacta ka. Sabihin mo nga sa mga kalahi mo, ikaw ang may atraso sa amin. Bawiin mo yung ginawa mo dito kay... Masyadong matalas sa dila ng isang ito. Pero may mas matalas dyan. At ipararamdam ko sa'yo yon mamaya. Teka, Sara, kalma lang. Mirna, ano ba yung ginawa mo sa akin? Ano ba nangyayari kasi sa akin? Teka lang, hoy na! At ikaw, mas impacta ka. Nasa teritoryo kita. Kung ayaw mong samain ka sa akin, rendahan mo yung bunganga mo. Hi Mirna, pwede bang pakisabi mo naman sa mga family mo dito? Baka pwedeng kalagan nila kami. Pasensya na, Oma. Inay, hindi sila banta. Itong binatang ito, siya nagligtas sa akin doon sa barko. May atraso rin talaga ako sa kanya. Kinalagan din kami ng matandang nanay ni Myra. Nagsialis din ang iba pang nakapalibot sa amin pero matalim na titig ang iniwan sa amin ng mga ito. Dito na kami nagkausap-usap at nagkalinawan. Apang Bining, humihingi ho kami ng dispensa dahil pumasok po kami dito. Paumanhin din kung hindi naging maganda ang pagsalubong sa inyo. Napakaraming banta sa amin sa panahong ito. Baka meron din ho kayong kung anong makakain dyan. Pasensya na ho pero gutom na ho kasi kami. Talaga ba? Dito ka pa chichibog? Baka gusto mong mayang may pagkain dito. At hindi namin kayo yayang gawin. Ito muna. Kakanilan to eh. Mamaya, tanghalian na. Salamat Kami kalamansi ba kayo? Hindi namin kayo yayang gawin. Sakali man, dapat kanina pa kayo ginawa ng masama. Hindi pa pala masama yung ginawa mong... Sara, ano ba? Teka, didiretsoy na kita, Mirna. Ano ba yung ginawa mo sa akin? Ba't mo ko ginanon? Gusto kong humingi ng paumanhin sa nagawa nitong anak ko. Aaminin ko, mali yon. Dulot yon ng pagkadesperado. Pero hindi pa rin dapat. Paumanhin. Hinahabol ako ng malakas na aswang sa barko kaya sorry. Nilipat ko sa'yo yung pagkaaswang ko para hindi ako masagap nung alagat nung hanagob. Anak ng hanagob yung umahabol. Teka, yun ba yung parang hari o basta pinakamalakas yun eh. Pero Mirna,
Bakit mo naman ginawa kasi yun? Kaya nga humihingi ako ng... Mali nga ako eh. Ngayon, namumroblema ka na matindi. Pero kaya kong baliktarin ang ginawa ko. Alam mo, sa totoo lang, nakakadismaya yun. Yung laki ng problema ko eh. Aminin ko, nababaitan nga ako sa'yo eh. Inapalagi na nga yung loob ko sa'yo. Eh kaso, ginanan mo ako. Kaya ka pala nakipaglapit sa akin kasi may plano ka talaga. Hindi. Hindi ganon. Nakipaglapit ako sa'yo dahil nakita mong swak siya sa plano mo. Ginawa mo eh. Kahit ano sabihin mo, wala kang respeto sa teritoryo. Bitiwan mo, Ograng! Nang himasok ka na, nang babastos ka pa. Uy, teka lang po. Wag po, Apo. Huwag naman, sandali lang! Ngayon, magkakalabasan tayo ng totoong kulay. Mandurugong anak ng Hanagob. Ano? Teka! Hindi niyo pwedeng gawin to! Wag! Biglang dinakma at itinihaya ni Apo si Sarah at sinalaksak naman ni Myra ang kung anong bato sa bibig nito. Nagulantang kami nang maihagis ni Sarah sina Apo at Myra. Tumalon ito ng napakataas palayo. Pagbagsak nito, iniharap niya ang muka na nakalabas ng malalaking pangil at naglalaway. Iniambarin nito ang mahabang kuko pero nilundag siya ni Myra at nagbulo sila sa sahig. Ano yan? Nagkagali mo si Sarah! Ewan ko rin, pero magtago muna tayo! Teka, yung puso ko, namalagabog rin. Parang may nangyayari sa loob ko. Nalintikan na. Teka, huwag kaya par. Baka na-active yung pagkaswa mo dahil nagkakagulo. Natulala kami ni Omar sa nangyayari. Naihagi si Sarah at tumalon na ito palabas ng bintana. Hinabol siya ni na Myra pero biglang dumagsa ang mga itim na ibon. Parang umulan ng mga ibon at nang humupa ang gulo, nawala si Sarah. Ang ibang kalahi ni na Myra nangamatay na. Si Myra naglahong parang bula. Teka, ano nangyari? Grabe, napakatahimik na. Ang dami, puro patay. Grabe, parang may nakasakir yung puro dugo. Si Sarah, si Mirna. Teka, nawala na rin si Mirna. Myra! Magbabayad kayo! Humanta kayo! Matitikman ninyo ang sakmal ng aking paghihiganti! Babaha ng dugo! Nakatatakot ang mahahabang hiyaw ng matanda. Mukhang natangay si Myra at parang si Sarah ang may kagagawan. Nang bahagyang kumalma si Apo, naghanda ito para sa isang laban sa pagbawi kay Myra. Habang kinakausap kami. Makinig kayo kung saan man kayo nagmula. Doon bumalik ang kasama ninyong aswang. At baka doon rin niya dinala ang anak ko. Sasamahan ho namin kayo. Dapat lang, dahil sa panganib na rin na yon ang bayan ninyo. Dahil hawak na yon ng Hanagob. Ay, si Sarah ho. Ano ho ba? Aswang ang kaibigan ninyo. At oras na makita ko siya, wala akong ititirang buo sa katawan niya. Halina kayo, humawak rin kayo ni ring mga itak dahil baka madabay kayo. Ikaw, iho, lunukin mo iring bato. Si Myra lang ang makababawi ng isinalin sa'yo, pero pahuhupain nitong bato ang pagkaaswang mo. Grabe, buti na lang. Si Mirna yung makakabawi niyan. Akala ko si Apo. Ikikis ka rin eh. Ay, sorry. Mahabang biyahe at nakabalik na kami sa baryo ni Omar. Pero ang baryo, ibang-iba ang aura.
Nakasusulasok ang sangsang ng umiihip na hangin. Walang tao sa labas. Natatakluban din ito ng madilim na ulap, kaya parang takip silim na sa baryo. Ano ba nangyari dito? Masahol pa to sa ghost town ah. Ang bigat, tsaka ang baho. Lagot na. Si tatay kaya. Ang mga tao dito, buhay pa sa ngayon. Biglang inangkin at pinamugaran ang bahalyong ito. Planado ito, kaya ganito katindi ang nangyari. Teka, si Sarah, kaya pala nagpumilit na sumama? Kaya pala ganun ang kinikilos dun sa barko? Puisit talaga. Ay naku, pag nakita ko yun. Ay teka, ano yun nasa puno? Sa mga sanga ng mga puno, patiwarik na nagsilitaw ang mga taong itim. Malalaki at matatala sa mga pangil at kuko nila. Sabay-sabay silang lumundag sa amin pero pinagsasasalag sila ng mga kasama ni Apo. Nadakma si Omar pero nahatak at naibalibag ko ang aswang na kumapit sa kanya. Kinuyog kami ni Omar pero nakalayo kami nang matagpas ko ang mga ulo ng mga sumusugod. Sa gitna ng kaguluhan, tumalong ko si Apo at humuni ng mahaba. Nagbagsakan ang mga lumusob sa amin. Ang iba'y naabo, kahit ang ibang kasama ni Apo ay nahilo. Ano yan? Ang hirap puminga dun ah. May ginawa si Apo. Wag na wag ninyo akong gagalawin. Kahit buto ninyo, matutunaw kapag sinagad ninyo ako. Ay, astig ah. May haki yata si Apong. Ano yan? Teka yung saig! Lumalambot! Humanda kayo! Sa gitna ng katahimikan, nakarinig kami ng malalim na huni. Lumambot ang lupa hanggang sa naging putik ito. Putik na lumamon sa aming lahat. Para kaming iniluwa ng putik sa ilalim ng lupa. Pagmulat namin, bukod sa dilim, malalim na boses ang bumati sa amin. Par! Ay, Par! Ayos ka lang? Hindi. Teka, nasan tayo? Malagim na pagdating sa inyong huling antungan. Teka, ano yun? Grabe tumayo lahat ng balahibo ko ah. Huwag kang gagalaw. Diyan ka lang. Demonyo! Nasaan ang anak ko? Huwag kang mangahas. Alam mong hindi mo ako... Ikaw ang huwag mga hasapong. Hawak kita ngayon sa mga kamay ko. At ang anak mo. Akin ang napakaganda mong anak. Hindi mo pwedeng gawin ang lahat ng gusto mo. Magagawa ko lahat ng gusto ko. Sasabihin ko sa'yo ang mga gusto ko na siya ring mangyayari. Ikaw, ihigupin ko lahat ng kapangyarihang natitira sa iyong gulang ka. Ang mga kasama mo at ang mga narito sa baryo. Ang iba sa kanila ay magiging pagkain. Ang iba'y magiging pataba sa lupa. Ang ilan sa mga babae, sila ang magdadala ng aking pula para magpatuloy ang lahi namin. Pero ang anak mo, siya ang pinaka-espesyal sa lahat. Gagawin ko siyang reyna. At sa kanya rin magbumula ang pinaka-espesyal na lahi. Pinaghalong dugo ng bangkilan at hanagob. Sino may sabi sa'yong payag ako? Ang pangit mo! Narinig namin ang boses ni Myra, tasunod ang mahabang angil ng aswang. Natila ba nasaktan ito ng matindi? Kahit paano'y nagkaliwanag ang paligid, hindi ko na alam ang nangyayari. Nakita kong bumulagtang dambuhalang itim na lalaking may sungay at buntot. May pakpak ito at mahaba rin ang buhok. Pinagtatagpas ni Myra ang mga ugat na gumapos sa amin. Pero kitang-kita kong sumirit ang dugo ni Myra sa batok at saka ito bumulagta. Si Sarah sumulpot at sinaksak ng mahabang kuko si Myra.
Nakangisi itong tumingin sa amin. Akala mo malakas ka? Ano ka ngayon? Ha? Kumusta, PJ? Mirna! Sarah! Ayop ka talaga! Napakapagit mo! Akala mo maganda kasi tsura mong yan, ha? Anong pakialam ko sa'yong kalabaw ka? Saka kahit naman gumanda ako, hindi ako papansin ni Mr. MVP. Hindi yan mahilig sa babae, no? Pero nagpapahalik. Yan tuloy ang napala. Ama! Tapusin na natin ang mga basurang to. Pero ibigay niyo po sa akin tong lalaking to. Ako nang bahala dito. Ano? Aba! Walang ya! Anak ka pala ng demonyo! Literal! Napakagaling nga! Sige, sa'yo ang lalaking yan. Paramihin ninyo ang lahi natin! Total, kahit paano may bahin na rin ang pagkamangkila ng dugo niyan. Napakasama nyo. Hindi pwede. Huwag ka nang humirit. Mahina ka na eh. Kala mo naisaan mo kami nung sinalin mo yung pagkaaswang mo kay MVP? Humina ka dahil sinalin mo. Hindi mo hinawaan. Kung di ka ba naman tanga? Sobro na kayo! Si Apo, kanina pa palang naghahanda ng dasal. Dasal na ibinugan niya sa mga aswang. Maitim na parang usok ang kumalat. Naubos ang mga alagad ng pinunong aswang. Si Sarah, namilipit dahil nalaknos. Halos mabalatan naman ang pinuno. Gumapang ang nangihinang si Myra. Hinatak niya ako at sinunggaba ng napakahaba na namang halik. Dama kong paghigop niya na nasa loob ko. Nambitiwan niya ako. Tinubuan siya ng mga kuko. Maganda't maiikling pakpak. At ang mukha nito lalong gumanda pero mas mabangis. Ano yun? Grabing halik yun para. Tapos si Mirna. Nahina ako doon. Ikanan naman ba yun? Sorry talaga, PJ. Ginawa ko na naman pero tapos na. Binawi ko na ang isinalin ko sa'yo. Naunahan ko pa rin kayo! Nang humarap si Myra, balina ang leeg ni Apo. Labas na ang mga bituka. Hawak ng pinunong aswang ang kwintas nito at nakangisi pa. Nang galaiti si Myra at sinugod ang pinuno. Nasalo siya at inihataw sa pader. Pinagtatadyakan siya at inahampas sa pader at sahig. Hindi na siya binitiwan pa ng pinuno. Wala! Dehado na tayo! Kawawa lang si Mirna! Hindi pwede! Bitawan mo yan! Huwag pa! Huwag, binata. Halika dito. Ibibigay ko ito sa'yo. Ano yan? Ha? Huwag Apong! Dahil sa batong yan, madaragdagan ang bilis, ang lakas, at nasa talas ng isip mo kung paano mo to gagamitin. Limitado lang ang panahong magagamit mo yan. Tulungan mo ang anak ko at ikaw na ang bahala sa kanya. Isang pulang batong ibinaon ni Apo sa pusod ko. Uminit ang pakiramdam ko. Bago pa masakmal sa lieg si Myra, nadikitan ko na ang pinuno at nabigwasan ko ito. Nagulantang siya kaya pinaulanan ako ng mga bigwas pero halos maputol ang braso ko sa kalmot nito. Hindi ko tinigilan ang pinuno kaya napasandal ito sa pader. Nasalo ko naman ang inihagis na itak ni Omar pero nawarak ang tagiliran ko ng sakmalin ni Sarah. Par! Sarah, napakasama mo! Kung ako sana ang pinili mo, di... Dapat tinuluyan na kita kanina pa. Bumao ng kamay ni Myra sa likod ni Sarah. Tuluyan itong bumagsak. Dinakma naman ako ng pinuno at piniga. Tumalon si Myra. Gamit ang mga kuko, winarak niya mula ulo hanggang sa tiyan ito. Bumagsak ako. Susunggaban pa ng pinuno si Myra pero sinalaksak ko sa puso nito ang itak. Nanghina ito at unti-unting nagliyab. Nawalan ako ng malay.
At si Myra na ulit ang nakamulatan ko. Kumusta? 4 na araw kang tulog. Mirna, kung naman? Ano nang nangyari? Patay na tayo. Nasa langit na tayo. Hindi. Nakaligtas ka. Nakaligtas tayo ni na Omar. Si Ina, wala na. Sorry, hindi ko. Hindi mo kasalanan yun. Buti nga nabuhay ka eh. Kundi, hindi ko alam magagawin ko. Nawala na si Ina eh. Tapos, sakali, pati ikaw. Ay, basta nabuhay tayong pareho. Pero ano nga ba nangyari sa akin? Sa totoo lang, namatay ka. Pero si Sarah, naghihingalo na siya. Pero isinalin pa niya yung natitirang enerhiya dyan sa'yo. Kaya tumibok ulit ang puso mo. Sorry, nahirapan yung katawan mo kasi isinalin ko sa'yo yun. Tapos binawi ko sa'yo. Tapos ibinuon ni Ina yung bato sa'yo para tulungan ako. Kaya hindi kinaya ng katawan mo. Sorry, kasi kung hindi dahil... Tama na, Mirna. Okay na yun. Hindi ko pinagsisisihan yung ginawa ko. Dahil ikaw naman ang nawala kung sakali. Kung mangyayari ulit yun, may gagawin ko ulit ang ginawa ko. Ang mga taga-baryo, nagkasakit, pero buhay ang lahat, pati si Tio Banjo. Si Sarah, nagsakripisyo pala para sa akin. Kahit paano, masama ang loob ko. Alam ko may pagtingin siya sa akin pero binaliwala ko yun. Sana, kinausap ko man lang siya tungkol doon. Baka iba pa sana ang mga nangyari. Dito ko na tinatapos ang kwento, Miss Pinky. Sakaling i-ere ito, sabay natin itong pakikinggan ng misis kong si Myra. Salamat, God bless at pagbati sa inyong mga bumoboses, lalo sa'yo, Miss Pinky.